Sabi sa Ephesians 2:19, "Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of God." Kaibigan, kung ikaw ay saint, hindi na dito sa mundo ang citizenship mo kung hindi sa langit. Kaya ang allegiance mo, ang iyong loyalty ay nasa Diyos. Isusuko mo ang mga bagay na hindi bagay sa pagiging anak ng Diyos o saint. Every time na natitempt ka na akuin ng credit dahil naging victorious ka sa isang event, ay sasabihin mo, "Lord, ikaw ang ipoproclaim ko na kumilos sa aking buhay." Kung natitempt ka na mag-give up dahil ang tagal na ng inaantay mong progress, ay sasabihin mo, "Lord, ako ay saint. Ako ay anak mo at wala akong dapat katakutan. Kaya dumating o hindi ang inaantay ko ay magtitiwala pa din ako sa iyo. At kung natitempt akong tumigil sa paglilingkod sa iyo, ay isusuko ko ang aking alalahanin o mga bagay na humahadlang para magawa ko ang purpose mo para sa akin. Ako ay anak mo, ako ay saint." Kaibigan, ipaalala mo sa iyong sarili ang iyong identity at isuko mo ang iyong buhay sa Diyos ayon sa iyong identity. Hiniwalay ka ng Diyos para magbigay ang buhay mo ng karangalan o glory sa Kanya. Kaibigan, hindi mo lang aalalahanin ang iyong identity bilang anak ng Diyos at bilang saint kung hindi alalahanin mo na ikaw ay forgiven. Kaya nga, matuto ka magpatawad. Every time na matitempt ka na magkwento ng negative patungkol sa isang tao, ay paalala mo sa sarili, "Lord, I am a saint. Ipapakita ko na hindi ako katulad ng iba. Kung masama man ang ginawa sa akin, ay susuklian ko ito ng kabutihan. Hiniwalay mo ako para sa ganitong purpose." Tingnan mo ano sabi sa mga saints, mga taga-Efeso 4:32, "Sa halip maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo." May isang negosyante na may-ari ng isang department store. May anak siya na kambal na lalaki na nagtatrabaho sa kanilang tindahan. Nung namatay ang tatay, ay nag-take over ang kanyang mga anak sa tindahan. Naging maayos ang kanilang operation hanggang sa isang araw ay may naiwan na $1 sa ibabaw ng cash drawer yung isang kapatid dahil may customer na pumasok at kailangan niyang asikasuhin. Now, pagbalik niya sa kaha ay tinanong niya ang kanyang kapatid kung nakita nito ang $1 bill kasi nawawala. Sabi ng kanyang kapatid ay hindi, wala akong nakita. Pero ayaw maniwala ang kanyang kapatid at sinabi nito na hindi naman maglalakad mag-isa ang $1 at lalabas ng tindahan. Inakusahan niya ang kanyang kapatid hanggang sa nagsagutan sila, nag-away at humantong sa kanilang paghihiwalay. Hinati nila ang kanilang tindahan sa dalawa at nilagyan ng pader bilang dibisyon. Sa loob ng 20 years ay hindi nag-uusap ang magkapatid at ang kanilang away umabot sa kanilang mga pamilya, anak, kaibigan at sa buong komunidad. Hanggang sa isang araw ay may huminto na isang kotse at bumaba ang isang mama na pumasok sa tindahan at kinausap ang bantay. Sabi niya, "Gaano ka nakatagal dito sa tindahan na ito?" Sabi nung bantay ay simula pa nung bata pa siya. Sabi nung mama, 20 years ago, 3 araw na akong hindi kumakain kaya't dumaan ako sa likod ng tindahan na ito upang pumasok. May nakita akong $1 sa ibabaw ng cash drawer nyo. Binulsa ko ito at lumabas ng tindahan. Simula noon ay hindi ko nakalimutan ang ginawa kong pagnanakaw. Kaya ngayon ay pumunta ako dito upang humingi ng tawad. Alam mo, yung nagbabantay sa tindahan ay umiyak ng umiyak. Sabi niya, "Pwede ba ikwento mo din ang sinabi mo sa akin dyan sa nagbabantay sa kabilang tindahan?" And then sinabi nga nung mama yung nangyari. At sobrang nagulat siya dahil umiyak din ang bantay doon sa kabilang tindahan. At lalo pa siyang nasyak dahil nakita niya na nagyakapan at nag-iyakan sa harap niya ang dalawang magkamukhang lalaking ito. Na-realize ko na may mga masasakit na bagay sana na hindi na nangyari kung natuto tayong magmahal at magpatawad lang ng ating kaaway. Kaya kaibigan, imagine mo kung kikilalanin natin ang ating identity bilang anak ng Diyos, bilang saint, at bilang mga pinatawad, ay matututo tayong magmahal at magpatawad din ng iba. Meron kaming ina-avail na service sa isang kumpanya at itong supplier na ito ay pinag-down kami para sa kanilang i-install na service para sa amin. Okay naman at nag-down kami, kaya lang
hindi ipinaliwanag sa amin na meron palang limitation ang software na i-install nila at hindi namin ito magagamit sa aming operation. Kaya tinanong ko sila kung kaya ba talaga nila na remedyohan ang software. Sabi nila ay hindi kaya. Sabi ko, i-refund na lang namin ang aming down payment dahil hindi naman namin ito magagamit. Sabi nila ay okay, i-request nila ang refund. Then sabi nila lately ay hindi na daw mare-refund. So ang temptation sa akin ay exercise your legal right. Mag-file ka ng case at gumanti ka. But alam mo, by God's grace ay sabi sa akin ng Diyos, ay anak niya ako at ako'y hiniwalay niya upang magbigay ng glory sa Kanya. Sabi ko sa aming accountant ay kakausapin ko sila. Pero kung hindi nila i-refund ang down payment, ay sabi ko ay pera ito ng Diyos at hindi ko ito pera. Kung itutuloy nila ang hindi pag-refund ay problema nila ito sa Diyos at hindi sa akin. Sila ang mananagot sa Kanya at ako bilang anak ng Diyos ay magtitiwala lang na ang magpo-provide sa akin ay ang Diyos. Kayang palitan ng Diyos ang pera at hindi ito ang mas mahalaga. Mas mahalaga na papurihan ko ang Diyos sa buhay ko kung patuloy akong magmamahal at magpapatawad sa iba na nagkasala sa akin. Anak niya ako, hiniwalay niya ako at pinatawad, kaya't magmamahal at magpapatawad din ako. May isang anak na malapit nang mamatay kasi meron siyang cancer. Sabi niya sa nanay niya habang siya ay kalong-kalong nito, "Nay, masakit ba ang mamatay? Ano ang mangyayari?" Sabi ng nanay sa anak, "Naalala mo minsan nakatulog ka sa sala, tapos paggising mo sa umaga ay nasa kwarto ka na?" Ganun ang kamatayan, anak. Ikaw ay anak na ng Diyos, kaya't kung ikaw ay mamamatay, ay para ka lang matutulog at paggising mo ay nasa piling ka na ng tatay mo sa langit. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang pinag-aalala mo o nagiging dahilan para hindi mo isuko ang iyong buhay sa Diyos. Alalahanin mo na ikaw ay anak niya at hiniwalay niya sa sanlibutan, kaya't huwag ka na magtampisaw sa sanlibutan at simulan mong isuko ang iyong buhay sa Diyos.